Kabanata 1631. Trilyon ng mga asset at ang pagbabalik ng Regal Palace. Mukhang natulala si Winifred habang pinagmamasdan si Tyr na inilabas ang pambihirang bank card mula sa kanyang wallet. Magkano ang pera sa card na ito? Subconsciously na tanong ni Winifred. Higit sa $100 bilyong, ngunit hindi ako sigurado kung ilang bilyon ang naruroon. Napasinghap si Winifred bilang ganti. At sila ay mga dolyar ng Amerika. Natigilan si Winifred. Itinulak ni Tyr ang bank card sa kanyang kamay habang pilit niyang binabawi ang kanyang katinoan. Sinabi ni Tyr, sa totoo lang, matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo, ngunit walang angkop na pagkakataon. Dumating na ang panahon. Hindi na magiging mahalaga sa akin ang pera kapag nakapasok na ako sa mundo ng sinaunang panahon ng martial arts. Kailangan ko lang ng sapat na pera para gastusin sa mga kailangang bagay. Pero Tyr, don't worry about it. Kunin mo na lang kapag binigay ko na. Dahil kinuha ni Tyr ang kanyang bank card, wala siyang balak na bawiin iyon. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat. Susunod, hindi lamang ang Regal Palace ang kailangang magbago, ngunit si Tyr din ay kailangang magbago. Formal ko ring inabisuhan ang karamihan ng mga hari at general ng Regal Palace na sa loob ng 2 buwan, ganap na nilang puksain at ibibigay ang iba't ibang puwersa ng Regal Palace at kanilang mga industriya ng negosyo. Dahil ang mga industriyang ito ay magiging malaki, kakailanganin mo upang magplano ng maaga ang 2 buwan ay maaaring medyo kulang sa isang schedule kaya maaaring kailanganin ng madalian ang lahat, ngunit maaari ka ring gumawa ng ilang mga sakripisyo. Mula ngayon, ang lahat ng mga negosyo ng Regal Palace ay pinagsama sa Autumn Field Group. Magkano ang kabuoang halaga ng lahat ng industriya ng Regal Palace? Sa mismong sandaling ito, mas lalong nakakaramdam si Winifred ng pagkalito sa kanyang sentido. I believe it's more than $1 trillion. Probably less than $2 trillion, also in American dollars. Ang paliwanag ni Tyr tungkol sa 1 trilyon sa dolyar ng Amerika ay tila masyadong walang pakialam. Ito ay katulad ng kung siya ay nagsasalita tungkol sa ilang daang o ilang libong dolyar. Imposibleng sabihin sa mga salita ang nararamdaman ni Winifred sa mga oras na iyon. Marami na siyang pinagdaanan bukod kay Tyr sa mga nakaraang taon, at pakiramdam niya ay lumaki siya ng husto. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo maliit sa sandaling iyon. Pagkatapos, opisyal na pangungunahan ni Winifred ang Autumn Field Group para sakupin ang $1 trilyong na organisasyon. Anong uri ng sitwasyon iyon? Wala siyang ideya, at hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Sweetie, minsan akong nangako sa iyo na dadalhin kita sa tuktok ng mundo at ipapakita sa iyo ang lahat ng kagandahang iniaalok ng mundong ito. Nakumpleto ko na ang kalahati niyan ngayon na ang mga industriya ng negosyo ng Regal Palace ay pinagsama sa Autumn Field Group. Kapag nag-operate ang kumpanya sa mga mortal na lungsod, walang alinlangan na ito ang magiging numero 1 grupo sa mundo. Napayakap si Winifred sa mga bisig ni Tyr, punong-puno ng luha ang mga mata. Nagtiis si Tyr ng matinding pagdurusa at sakit sa loob ng maraming taon para makarating sa kung nasaan siya ngayon, at alam na alam niya ito. Ngayon, ang lalaking ito ay dapat magpatuloy sa pakikipaglaban ng walang pahinga alang-alang sa kanilang kinabukasan. Mahal, ako. Siya. Don't say anything. Just do as I said. Pinutol ni Tyr ang sinabi ni Winifred ng isang matamis na halik sa malarosas niyang labi. Pinagsaluhan ng dalawa ang isang gabi ng intimacy. Nang sila ay pagod na, ang mag-asawa ay bumagsak muli sa kanilang kama, nahihilo at nakahinga ng maluwag. Ang mahabang gabi ay natapos na. Dumating na rin sa wakas ang umaga. Ang Autumn Field Group ay nagsimulang opisyal na ibigay at i-merge sa iba't ibang negosyo ng Regal Palace sa susunod na 2 buwan. Samantala, sumali sa Autumn Field Group ang lahat ng elite ng organisasyon at nangungunang mga tao sa iba't ibang larangan ng negosyo. Sa panahong ito, walang alinlangan, maraming tao ang hindi kumbinsido. Marami pa nga ang nanindigan para tutulan ang kanilang desisyon. Sa huli, lahat ng mga taong ito ay pinigilan ni Tyr, Clifford, at iba pa. Kasabay nito, pinatunayan din ni Winifred ang kanyang kakayahan bilang isang tunay na businesswoman. Bilang isang reyna, ganap siyang kwalipikadong kunin ang Autumn Field Group, ang mega corporation. Bukod doon, nagkaroon din siya ng kumpiyansa na maiangat ang kumpanya sa numero 1 pandaigdigang grupo at tumayong matatag. Siyempre, mahabang paglalakbay ang nauna sa kanya ni Winifred.
Walang alinlangan na ito ay isang mahirap na daan sa hinaharap, ngunit hindi niya pababayaan si Tyr. Ang buong proseso ng handover ay natapos makalipas ang 2 buwan. Sa wakas ay nakatakdang bumalik sa Celestial Empire ang Regal Palace. Matapos tanggalin ang lahat ng uri ng gapos ng mortal na mundo, ang Regal Palace ay maaaring ilarawan bilang medyo nakaka-relax ng walang mga pasanin. Noong nakaraan, ang Regal Palace ay may libu-libong mandirigma bilang karagdagan sa kanilang mga negosyo. Gayunpaman, sa loob ng 2 buwan, si Tyr at ang iba pa ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa mga taong ito. Ang mga kwalipikado ay pinili upang samahan sila sa Celestial Empire. Samantala, ang mga hindi nagawa o ayaw na maglakbay sa Celestial Empire ay maaaring mabayaran o ipinadala sa Autumn Field Group. Bibigyan sila ng angkop at nakaka-relax na mga posisyon sa trabaho na nagpapahintulot sa kanila na mamuhay ng comfortable sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa madaling salita, para sa pag-unlad ng Regal Palace sa hinaharap, dapat nilang itapon ang karamihan sa mga bagay. Kahit na ang pagsuko sa mga bagay na iyon ay malungkot para sa ilan at malupit para sa iba, ito ay isang kinakailangang proseso na hindi maaaring laktawan. Gagawin ni Tyr ng maayos ang bawat miyembro at kapatid na nagbuhos ng kanilang dugo at nagbuwis ng buhay para sa Regal Palace. Kailangan niyang tiyakin na sila ay magkakaroon ng habang buhay na kaluwalhatian at na sila ay walang pag-aalala sa nalalabing bahagi ng kanilang buhay. Siyempre, maraming tao ang hindi nakamit ang mga kinakailangan at gustong bumalik sa Celestial Empire kasama si Tyr. Gayunpaman, tiyak na tatanggihan ni Tyr at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga kahilingan dahil ayaw nilang mas masaktan sila sa pamamagitan ng pagpunta sa kanila ng buong malambot na puso. Ang sinaunang martial arts world ay iba sa mga mortal na lungsod. Ang mga walang pambihirang kasanayan ay hindi angkop para sa mundong iyon. Nang umalis ang Regal Palace mula kay Rain at bumalik sa Celestial Empire, ang lahat ay kaagad na naayos sa Celestial Empire. Si Celia ang inatasan ni Silas na hawakan ang bagay na ito. Kasabay nito, nakipag-ugnayan na rin siya sa mga opisyal ng Celestial Empire para sa bagay na ito. Hindi na nakabalik ang Regal Palace sakay ng eroplano dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang resulta, kinailangan nilang maglakbay mula Rain hanggang sa Celestial Empire sakay ng 2 malalaking cruise ship na tumawid sa Oslo Ocean. Pagdating nila sa Oslo City, kinailangan nilang sumakay ng isa pang paraan ng transportasyon patungo sa Long River Port sa ibang lungsod. Mayroong 2 katulad na cruises na nakadaong doon. Ang mga cruise ay nagdala ng higit sa 400 Regal Palace Elite para sa isang paglalakbay na tumagal ng 5 araw. Sa pagtatapos ng schedule, nakarating sila sa pier ng Long River ng Con City. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang kaguluhan mula sa mga nanunood, isinara ng opisyal ang buong Long River Pier isang araw ng maaga sa ilalim ng kisay ng paggawa ng pelikula. Personal na pinangunahan ni Celia ang isang pangkat ng daan-daang miyembro ng Six Doors at naghintay sa kanila sa pier sa araw na ito. Hindi nilayo ng Six Doors na payagan ang mga miyembro ng Regal Palace na makapunta sa Pampang. Katatapos lang nila ng iba't ibang handover sa mga pier. Nang maglaon, direkta nilang kinuha ang mga barko at tumulak sa Komodo Island. Si Clifford at ang iba pang mga hari, gayon din ang 18 general ng Regal Palace, ay nakatayo sa deck ng barko sa oras na ito. Ninanamnim nila ang simoy ng ilog habang pinagmamasdan ang lungsod sa di kalayuan na papalapit. Ang pamilyar na amoy ng kanilang inang bayan na umaalingaw-ngaw sa hangin ay naging sanhi ng maraming miyembro na magmukhang nalulungkot ngunit nagkakasalungatan sa parehong oras. Sa wakas nakauwi na tayo. Yes, we are home. Speaking of which, mahigit 10 taon na akong hindi nakakabalik. Buntong hininga. Tingnan ang kamangha-manghang tanawin at hindi kapani-paniwalang tanawin na ito. Hindi ko inaasahan na matutupad ang aking panaginip sa wakas. Sa panaginip ko lang nakita ang tanawing ito. Sa mismong sandaling ito, opisyal na bumalik ang Regal Palace mula kay Rain. Kabanata 1632. Komodo Island. Sa kabilang dulo ng deck, itinulak ni Olympias ang wheelchair ni Jim para umikot sa barko. Kasabay nito, nilalanghap din nila ang sariwang hangin sa abot ng kanilang makakaya, katulad ng iba. Matagal na ba nung huli kang bumalik? Tanong ni Jim kay Olympias. Ngumiti siya at sumagot, halos 15 taon. Natatakot ka ba ngayon? Patuloy na tanong ni Jim.
Nakangiti pa ring sumagot si Olympias, bago tayo makabalik, medyo naliligaw ako. Wala akong dapat ikatakot ngayong ikaw, kasama ang mga kapatid ng Regal Palace, ay nasa tabi ko. Sinabi ni Jim, ngayon, ang Regal Palace ay kapantay ng sinaunang martial arts world. Walang alinlangan na tutulungan ka namin sa pagbawi ng hustisya na nararapat sa iyo. Yumuko si Olympias at niyakap ang mga balikat ni Jim mula sa likuran. Wala akong kinakatakutan basta kasama kita. Ang mga barko ay huminto lamang sa isang maikling panahon sa pantalan ng Con City. Sumakay si Tyr sa barko pagkatapos magpaliwanag ng ilang bagay sa kanyang pamilya. Ang mga barko ay naglakbay hanggang sa Komodo Island sa ilalim ng utos ni Celia. Nang tumawid ang Long River sa ilang lungsod, makitid ang daanan ng tubig. Gayunpaman, sa ilang mga lugar, ang ilog ay nakakagulat na malawak. Ito ay maaaring kasing lawak ng walang katapusang dagat. Ang parehong mga cruise ay sumunod sa Long River sa itaas ng Agos. Sa wakas, nakarating sila sa isang locus yung napapaligiran ng matataas na bundok at metatayog na burol, ngunit may malawak na daluyan ng tubig. Nasa unahan ang Komodo Island. Tuwang-tuwa si Tyr at ang iba pa habang nakatingin sila sa bahagyang nakatagong kumpol ng mga isla sa harapan nila. Mayroong ilang mga pagbabago sa kanilang agarang kapaligiran sa sandaling ito. Habang nilalanghap nila ang sariwang hangin, nag-alok ito sa kanila ng sensasyon ng pagbabagong lakas. Unti-unting lumitaw ang kumpol ng mga isla sa harap ng lahat. Nang tingnan nila ang mga isla, napansin nila na mayroong 8 maliliit na isla na may isang napakalaking isla na napapalibutan. Marami ng mga sinaunang gusali ang naitayo sa isla. Sa pangkalahatan, nagbigay ito sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Lumapit si Jim kay Tyr. Nang matitigan niya ang mga isla sa kanyang harapan, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ano ang malaking bagay tungkol dito? Tanong ni Tyr. Hindi kaagad tumugon si Jim, ngunit pinadala niya sa kanya ang isang maliit na aerial drone at kontrolin ito upang lumipad patungo sa Komodo Island. Kumuha siya ng larawan ng landscape ng Komodo Island gamit ang drone pagkalipas ng 5 minuto. Nang tingnan niya ang picture na nakadisplay sa screen ay natigilan siya. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Jim. Mataimtim niyang sinabi, lahat ng 8 isla ay tila nabubuo sa isang diagram. Parang pareho sa pattern ng 8 trigram. Kapag inilagay mo ito sa ganoong paraan, ito ay mukhang katulad ng pattern na iyon. Kumunat din ang noo ni Tyr at nagtanong, ano ito? Natural bang nabuo ang mga isla na iyon? Sa way ni Jim, kung natural na nabuo sila, hindi dapat perfect square ang hugis nila. Tsaka, naramdaman nyo na ba? Naramdaman kong ano? Medyo natarante si Tyr at ang iba pa. Ang enerhiya. Ang enerhiya sa rehiyong ito ay naiiba sa enerhiya sa ibang mga rehiyon. Nang sabihin ito ni Jim, sinubukan ni Clifford, Juan, at ng iba pang naroroon na madama ang lakas. Lahat sila ay mabibigat na transcendent na manlalaban na nagtataglay hindi lamang ng panloob na lakas, kundi pati na rin ang kakayahang madama ang ilan sa aura na nananatili sa pagitan ng langit at lupa. Sa katunayan, ito ay isang bagay na naiiba. Ang lugar na ito ay may maraming enerhiya, na ginagawang perpekto para sa mga martial arts practitioner na linangin at pahusayin ang kanilang kapangyarihan. Tama. Ramdam ko rin. Ganoon din sa akin. Tumango ang karamihan. Naramdaman din ni Tyr na medyo iba ang lugar na ito. Pagkatapos, tinanong niya, may kinalaman ba ang alinman sa mga ito sa layout ng mga kumpol ng isla? Hindi. Umiling si Jim at sumagot, siguro ang site na ito ay orihinal na isang napaka-perpektong lugar para magsanay ng martial arts, kaya pinili ng Dragon Squad ang lugar na ito noon. Malamang na pinili nila ang lugar na ito upang itayo ang kanilang base camp para sa isang dahilan. Gayunpaman, ako ay sigurado na ang 8 trigram na istruktura nito ay nagsisilbi sa iba pang mga layunin. Maaaring mga artificial na isla sila. Not sure. We'll have to explore the islands para malaman ang sagot. Habang nagsasalita si Jim, tinawag niya si Knocker, na nakatayo sa gilid. Knocker, gusto kong pangunahan mo ang ilang mga tao na lumangoy doon. Pumunta at siyasatin kung ano ang espesyal sa ilalim ng ilog sa paligid. Matapos ipaliwanag ang mga pangyayari kay Knocker, mapagpa siyang hiniling ni Jim kay Knocker na lumusong sa ilog.
Bagamat walang dahilan si Tyr at ang iba pa para maghinala sa mga intensyon ng Dragon Squad, gayunpaman, ito ay isang bagay na may kinalaman sa kapalaran ng buong Regal Palace. Bilang resulta, kinailangan ni Tyr at ng iba pa na maging maingat. Tumango si Knocker at sabay na lumusong sa tubig. Pagkatapos noon, paimpol siyang lumangoy na parang isda patungo sa mga isla. Anong balak nila? Ano ang deal sa drones at diving? Si Celia at ang kanyang subordinate ay nasa deck ng isa pang barko nang mamataan nila ang eksena, na nagpapahintulot sa kanyang nasa tabi na magtanong kaagad sa kanya. Sagot ni Celia, talagang karapat-dapat ang Regal Palace sa kanilang reputasyon. Mabilis nilang nalaman na may kakaiba sa lugar na ito. Hayaan mo na sila. Hayaan silang maglibot kung iyon ang gusto nilang gawin. Ipapaalam ko sa kanila ang tungkol sa aktual na sitwasyon mamaya pa rin. Si Knocker at ang kanyang mga tauhan ay lumangoy papalapit sa Komodo Island sa puntong ito. Bumalik sila sa cruise matapos tuklasin ang paligid ng isla. Ano ang sitwasyon? Sabay na tanong ni Tyr at Jim habang nakatingin kay Knocker na basang-basa at may pagtataka sa mukha. Huminga ng malalim si Knocker at sumagot, ang mga ito ay hindi mga artificial na isla, ngunit mga natural na nabuong isla. Paano napunta ang mga natural na nabuong isla sa ganoong kalinis na 8 trigram pattern? Nang ang karamihan ay magdedalamhati tungkol sa mga kababalaghan ng inang kalikasan, binago ni Knocker ang paksa, ang mga islang ito ay hindi artificial na itinayo, ngunit ang layout ay inilatag ng artificial. Anong ibig mong sabihin dyan? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng bawat isa. Ipinaliwanag ni Knocker, sa loob ng rehiyon ng isla ng Komodo na ito, sa simula ay mayroong 12-dosenang malalaki at maliliit na isla na nakakalat sa lugar. Gayunpaman, ang iba ay sumabog at lumubog sa ilalim ng ilog. Ang mga islang iyon ay lumubog na ngayon sa ilalim ng ibabaw ng tubig. Sa huli, 8 maliliit na isla na lang ang natitira at nakapalibot sa isang malaking isla sa gitna. Ito, si Tyr at iba pa ay nakalanghap ng malamig na hangin. Dahil sa mga pangyayari, tiyak na nagkaroon ng problema ang isla ng Komodo na ito. Nagkatinginan ang grupo. Kaya naman, tumingin si Clifford kay Tyr at nagtanong, Boss, hindi ko na dapat tanungin ang tanong na ito, ngunit ito ay tungkol sa kapalaran ng lahat ng mga kapatid ng Regal Palace, so ano ang dapat? Maaari ba tayong umasa sa Dragon Squad? Iyon ay isang solemn na tanong. Kung noon pa, tinapik sana ni Tyr ang kanyang sarili sa dibdib at tiniyak para sa kanila, tinitiyak sa iba na ang Dragon Squad ay lubos na mapagkakatiwalaan. Pero ngayon, medyo nagdadalawang isip si Tyr sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan ay napakalubha. Nagsimulang maalala ni Tyr ang ilan sa mga sinabi sa kanya ni Silas noon. Naroon din ang tahasang mga tagubili ni Silas. Sinabi niya na kapag nagsimula ang Regal Palace sa kanilang pagtatayo ng kanilang base sa Komodo Island, hindi sila pinapayagang baguhin ang Dragon's Reach. Biglang natauhan si Tyr sa ibig niyang sabihin. Tinukoy ba ni Silas ang 8 maliliit na isla na nakapaligid sa malaking isla sa gitna noong pinag-uusapan niya ang Dragon's Reach of Komodo Island? Kabanata 1633. Pigilan ng Dragon. Ang tinatawag na Dragon Ridge ng Komodo Island ay nangangahulugang gulugad ng isang dragon. Tiyak, ang pahayag na ito ay hindi tumutukoy sa aktwal na mythical dragon. Sa halip, ito ay isang kasabihan mula sa Feng Shui. Ang layout ng Komodo Island ay dapat nagawa ng isang Feng Shui expert. Hindi naintindihan ni Tyr ang Feng Shui. Sa totoo lang, wala sa mga hari at general ng Regal Palace ang gugugol ng kanilang oras sa pagsisikap na maunawaan ang ganitong uri ng kaalaman. Noong nakaraan, tila nagbasa si Jim ng ilang mga libro tungkol sa Feng Shui, kaya nahanap niya ang mga pagkakaiba sa Komodo Island. Gayunpaman, si Jim ay isang baguhan lamang sa lugar na ito. Inform our people to stay down. Hindi muna tayo sasakay sa main island for the time being, sabi ni Tyr. Roger yan. Sa sandaling ito, dumating na ang mga barko sa baybayin ng Komodo Island. Gayunpaman, ang lahat ng miyembro ng Regal Palace ay nakatayo sa pwesto at naghintay ng karagdagang utos. Walang sino man sa kanila ang nangahas na sumakay sa pangunahing isla ng walang pahintulot. Red Phoenix, ang mga tao ng Regal Palace ay hindi payag na sumakay sa pangunahing isla. Isang miyembro ng Six Doors ang lumakad papunta kay Celia nang may malaking hakbang at nagulat. Pupunta ako at titingnan ko ang sitwasyon.
Kasama ni Red Phoenix ang dalawang subordinate habang pababa sila sa kanilang barko at sumakay sa cruise kung saan sina Tyr at iba pa. Sa oras na ito, hinintay na siya ni Tyr sa pasukan kasama ang 5 kings at 18 generals ng Regal Palace. Tyr, anong ginagawa mo? Pumakbang patungo sa kanya si Celia sa isang nakakatakot na paraan. Napapikit si Tyr at tumawa. You know exactly what I'm up to. Komodo Island isn't an ordinary place. Before I figure everything out, I don't dare to bet all of my brothers' lives on this. Medyo nagalit si Celia, ngunit mabilis na napigilan ang bakas ng galit. She chided, "You guys seriously don't know chalk from cheese. Binigyan kayo ng lolo ko ng napakagandang lugar, pero pinaghihinalaan niyo siyang may masamang intensyon. Alam mo ba noon, ang isang creed sa sinaunang martial arts world? Sinasadyang makipagkita kay Druze, ang huling chief ng Dragon Squad." Napabuntong hininga si Celia, alam mo ba na kung titingnan mo ang buong Celestial Empire mula sa mas malawak na spectrum, wala talagang ganoong karaming mga lugar na katulad ng Komodo Island. Ang masasabi ko sa iyo ay marami sa mga creed. Ang mga pinagpalang lugar ay hindi kasing ganda ng islang ito. Maliwanag na medyo pagalit si Celia nang suwiin niya si Tyr. Gayunpaman, siya ay itinuturing na ibang-iba ang katayuan kumpara kay Tyr. Kaya hindi mali para sa kanya na magpatibay ng isang mas casual na saloobin at tono kapag nakikipag-usap sa kanya. Maliwanag na unawaan ni Tyr na medyo lumayo na siya, ngunit kailangan niya maging responsable para sa kanyang mga kasama. Red Phoenix, alam mong hindi ko iyon sinasadya. Napabuntong hininga si Celia at pinagalitan, kung ako ang chief ng Dragon Squad, hindi ko ibibigay itong Komodo Island sa inyong organisasyon. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Celia ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Silas. I will put my grandpa on the phone. If you have any doubts, just ask him yourself. Kinuha naman agad ni Tyr ang phone sa kanya. Nang dumating ang boses ni Silas mula sa kabilang dulo ng telepono, dali-dali niyang ipinaliwanag ang sarili, Senyor Regulus, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit ito ay tungkol sa kinabukasan ng aking mga kapatid mula sa Regal Palace. Hindi naman nasaktan si Silas. Sa halip ay tumawa lang siya ng malakas at sinabing, talagang kahanga-hanga ang Regal Palace. Naisip na ninyo ang pagbuo ng isla bago kayo tumuntong dito. Mayroon ba kayong Master of Metaphysics sa loob ng inyong organisasyon? Wala naman, diretsyong sagot ni Tyr, ngunit ang isa sa mga hari ng Regal Palace, si Jim, ay pinag-aralan na ito kanina. Saglit na nag-isip si Silas bago siya sumagot, medyo magaling ang lalaking iyon, dapat ay talented siya sa lugar na ito. Nagkataon na si Master Day ng Dragon Squad ay medyo nakakamangha sa lugar ng metaphysical formation. Kapag siya ay malaya, magagawa natin ayusin si Jim na makilala siya. Baka magkaroon sila ng pagkakataon na maging guro at disipulo. Nagmamadaling tumango si Tyr at sumang-ayon dito. Kasunod nito, binago niya ang paksa at nagtanong, Senyor Regulus, ang 8 maliliit na isla ng Komodo Island ay itinayo sa paligid ng malaking isla sa gitna. Ang layout ay nasa pattern ng Tai Chi 8 trigrams, ngunit ang lahat ng iba pang mga isla sa lugar ay pinasabog at lumubog sa ilalim ng ilog. Para saan ba talaga ang ginagawa ninyo? Para sugpuin ang dragon. Bulalas ni Silas. Ang mga salitang iyon ay medyo nalilito kay Tyr. Anong ibig sabihin nito? Paliwanag ni Silas, remember the prohibited spots I told you about before? Aha! Tumango si Tyr. Maraming ipinagbabawal na lugar sa buong mundo, sabi ni Silas. Ang ilang mga kakilakilabot na sinaunang bagay ay malinaw na umiral sa mga naturang site, ngunit maaari rin silang maging mga pahingahan ng mga dakilang mandirigma. Ano man ang kaso, ang mga nilalaman ng mga pinaghihigpitang lugar ay dapat na sugpuin. Posible na kung ang mga bagay na iyon ay lumabas, magdadala sila ng kapahamakan sa mundo. Kasunod ng mga kakaibang pangyayari sa Hellsby Mountains noong mga nakaraang taon, ang mata ng halimaw ay nagsimulang pumutok paminsan-minsan gamit ang librong Monsterpedia. Monsterpedia. Haha! Tumatawa pa rin si Silas. Bagamat casual siyang tumatawa, kitang-kita ni Tyr ang pinagbabatayan ng kalungkutan. Ang Monsterpedia ay hindi nagre-record ng kakaiba. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na mayroong isang aktwal na dragon na naruroon sa likod ng Hellsby Mountain, at ang mata ng halimaw ay ang daanan patungo sa Hellsby Mountain. Ito.
Masyadong misteryoso. Marahas na kumikibot ang puso ni Tyr. Patuloy na tumawa si Silas, ngayon mo lang mahahanap na mahiwaga ang mga bagay na ito. Pagkatapos mong manatili sa sinaunang martial arts world sa mahabang panahon, mauunawaan mo na wala sa lahat ng ito ang misteryoso. Bakit itinayo ng Dragon Squad ang aming base camp sa isang malupit na kapaligiran sa paanan ng Hellsby Mountain sa unang lugar? Sa palagay mo ba ay ganoon kami kawalang alam? Bakit hindi kami nanirahan sa Utopia, kung saan ang mga ibon ay huni at mga bulaklak ay namumulaklak, ngunit sa halip ay piniling manirahan sa ganoong lugar at magdusa sa paanan ng Hellsby Mountain? Ano ang sitwasyon sa Komodo Island? Tanong ni Tyr. Sumagot si Silas, may dragon cave sa ilalim ng Long River. May nangangaliskis na dragon na nakatira sa kuweba. Kung ang dragon ay tumalon mula sa dagat, ang kaguluhan ay ilalabas sa mundo. Ito ang alamat na iniwan ng mga ninuno. Wala akong ideya kung totoo o mali ang mga ito, ngunit ang 8 trigram sa paligid ng Komodo Island ay nagsisilbing selyo upang sugpuin ang makaliskis na dragon. Siyempre, naramdaman mo siguro na kakaiba ang lugar na ito sa ibang lugar. Pagsasanay sa paglilinang ay kailangan lang ng kalahating effort. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, noon, isang Creed ang lumapit sa Dragon Squad upang bilhin ang Komodo Island, ngunit hindi sumang-ayon si Druce. Ngayon, ito ay lubos na isang bargain para sa akin na ibigay ang Komodo Island sa inyo. Naturally, mayroon akong sariling interes at intensyon. Kung walang makapangyarihang mandirigma ang pumipigil sa selyo sa isla, ang kakulangan ng lakas ng lalaki ay magiging sanhi ng pagbabawas ng lakas ng pormasayo na iyon. Sinabi ni Silas, gayunpaman, ang mga miyembro ng Regal Palace ay nagwagi mula sa mga bundok ng mga bangkay at naligo sa dagat ng dugo. Maging ang mga masasamang espiritu ay kailangang umatras sa harap ninyong lahat. Kaya, sa iyong mga tao na naninirahan sa Komodo Island, nagdududa ako kahit isang kaliskis ng dragon sa ibaba ng Long River ay maaaring makatakas mula sa selyo. Finally, he concluded, well, Tyr. Yun lang ang masasabi ko. Kung gusto mong manatili o umalis, nasa iyo na. Hindi kita pipilitin na manatili, at hindi rin kita pahihirapan. Kung hindi ka sigurado dito, maaari mong tawagan ang iyong lolo at tanungin siya tungkol dito. Kabanata 1634. Nasa bahay ang magkapatid. Hindi na nagsalita pa si Silas pagkatapos noon. Pagkatapos makipagpalitan ng kaunting pakiusap kay Tyr, ibinaba niya ang telepono. Nakatitig si Tyr sa telepono, naguguluhan. Ang mga natitirang miyembro ng Regal Palace ay nanatili sa mga barko, naghihintay sa mga susunod na utos ni Tyr. Kung tungkol lang kay Tyr, hinayaan na niya ito ngayon. Nakalulungkot, ang insidenteng ito ay nauugnay sa Regal Palace. Kaya, sa huli, dinial niya ang numero ng telepono ni Dalton. Tyr, sabi ni Dalton mula sa kabilang dulo ng telepono. Lolo, alam mo ba ang tungkol sa dragon na pinigilan sa Long River? Dumiretso sa punto si Tyr. Ang Regal Palace ay bumalik sa Celestial Empire, kaya itinalaga ng Senior Regulus ang Komodo Island bilang aming base ng mga operasyon. Mahihirapan ba kaming manirahan sa islang ito? Tyr, maaari ka lamang makakuha ng kaluwalhatian at karangyaan sa pamamagitan ng pagsisid sa panganib ng una-una, sabi ni Dalton sa telepono pagkatapos ng maikling paghinto. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan si Tyr. Ang paglilinang ay may mas malaking epekto sa isla ng Komodo kaysa sa mga lokasyon ng pagpapala ng Creeds. Gayunpaman, walang makapagsasabi kung ang Regal Palace ay may kakayahang pangasiwaan ang isla na iyon dahil ito ay isang malaking pormasayon sa sarili nito. Ngunit Tyr, kung sumuko ka na, ito ay isang maamo na kilos. Sa ganitong kaganapan, ang iyong Regal Palace ay malilimutan sa mundo ng sinaunang martial arts. Iyan lang ang masasabi ko sa paksa, bata. Ipinagpatuloy ni Dalton ang pakikipag-usap kay Tyr pagkatapos noon bago ibinaba ang telepono. Sa wakas ay nakuha na ni Tyr ang buong larawan sa puntong ito. Ang pangalan ng Komodo Island ay may kahulugan ng isang aktwal na dragon. Tumingin si Tyr sa direksyon ng Komodo Island. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga braso at sumigaw sa lahat, pumunta sa isla. Isa-isang sumakay sa isla ang daan-daang miyembro ng Regal Palace. Samantala, nilapitan naman ni Celia si Tyr nang nakangisi at nginisyan, so you finally realized the truth.
Paano ko sila mapapasakay sa isla kung hindi ko alam ang ginagawa ko? Ganti ni Tyr. Buddy, hindi mo lang alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama para sa iyo. Tyr, dapat mong tandaan na sa pagkakataong ito ang Regal Palace ay may utang na loob sa pamilya Regulus, sabi ni Celia habang iniikot ang mata kay Tyr. Walang masabi si Tyr. Ang babaeng iyon ay natural sa pagkuha ng kredito para sa kanyang sarili. Ang Komodo Island ay halatang ibinigay sa kanya ng Dragon Squad. Paano ito naging kredito ng pamilya Regulus ng biglaan? In the end, he just responded with a smile and said, "Don't worry. I shall always be there for the Regulus family in the future. Just let me know when and where you need me." Ha ha ha. Ngumisi din si Celia, "My mission is now fulfilled. It's almost time for me to return. This island has all of the necessary amenities and are completely furnished." Siguradong nagplano ang Autumn Field Group para sa mga supply ng pagkain at damit mo, tama? Ako ay siguradong ipapadala nila ito sa iyo ngayon at pagkatapos. Bakit hindi ka tumigil saglit sa isla? Tanong ni Tyr. Umiling ang sagot ni Celia, "Wala tayong dapat pag-usapan ngayon. Kailangan ko pang bumalik para iulat ang pagtatapos ng misyon. Dapat mo akong i-treat sa hapunan sa susunod na pagbisita mo sa Imperial Capital." Walang problema. Inutusan ni Celia ang kanyang mga tauhan na paikutin ang napakalaking barko sa isang iglap. Naglabas naman ng utos si Tyr para sa lahat ng miyembro ng Regal Palace na sumakay sa isla. Ang lahat ng mga pasilidad ng isla ay ganap na inihanda. Mayroong 100 speedboat at 2 ferry na maaaring maglayag sa ilog. Ang lahat ng ito ay ginawa bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na paglalakbay sa Pampang. Ang 9 na isla ay pinagsama ng mga espesyal na itinayong tulay. Malayang nakagalaw sila sa pagitan ng mga isla bilang resulta. Si Tyr at ang kanyang mga subordinate ay nagtrabaho ng halos 2 oras upang tapusin ang pag-aayos para sa lahat ng miyembro. Ang mga elite ng Regal Palace ay maninirahan sa 6 na mas maliliit na isla. Ang Nemesis ay itinalaga sa isang hiwalay na isla. Ang huling isla ay may natural na practice square na talagang kamangha-mangha. 5 hari, 18 general, at Tyr ang maninirahan sa pangunahing isla. Nang hapong iyon, lahat sila ay namasyal sa Komodo Island para madama ang lugar. Ang lokasyong ito ay magiging punong tanggapan ng Regal Palace sa susunod na ilang taon o kahit na mga dekada. Ito ang magiging tahanan nila sa mahabang panahon. Tinipon ni Tyr ang lahat ng miyembro sa practice square pagkatapos nilang maging pamilyar sa paligid. Binigyan niya sila ng masusing pagpapakilala sa sinaunang martial arts world, pati na rin ang pag-unlad ng Regal Palace sa hinaharap at kung ano ang susunod nilang haharapin. Nagpatuloy si Tyr sa pagsasalita ng halos 1 oras. Halos takip silim na nang matapos siya. Ang Dragon Squad at 6 Doors ay pinaghandaan ng husto para sa kanilang pagdating. Hindi lamang nila inayos ang lahat ng mga pangangailangan para sa mga miyembro ng Regal Palace upang manirahan sa isla, ngunit kumuha din sila ng mga espesyal na tauhan upang mahawakan ang pagluluto at paglilinis. Ang chef ay naghanda ng hapunan para sa kanila sa gabi. Nang matapos ang grupo ng halos 400 katao sa kanilang hapunan, nagsimula na silang bumalik sa kani-kanilang quarters para magpahinga. Lahat sila ay nanatili sa isla sa mga susunod na araw habang pamilyar sila sa lahat ng naruroon. Ipinatawag ni Tyr ang 5 hari, 18 general, at ang nangungunang 10 mandirigma ng Nemesis sa conference hall sa ikatlong araw, na halos hindi nakaayos. Ito ang kauna-unahang komperensya nila mula nang ibalik ang Regal Palace sa Celestial Empire. Ang pangunahing focus ng komperensya ay kung paano palakasin ang kabuoang lakas ng Regal Palace, upang maabutin nila ang mga sinaunang martial arts na pamilya ng Celestial Empire at umangat sa tuktok ng mundo. "Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon?" Tanong ni Tyr habang inililibot ang tingin sa lahat ng tao sa kwarto. Ang tanong ay hindi nasagot. Ang mga taong ito ay dating naglalakbay sa mundo at nakasanayan nilang mamuhay bilang mga lagalag. Nang umalis sila sa Heavenly Island sa Rain, medyo hindi sila mapalagay noong una. Nasanay na sila pagkatapos ng ilang araw sa Komodo Island. "I don't feel much. Kahit saan kami magpunta ay ang aming tahanan basta't ang aking mga kapatid ay naroroon," sabi ng isa sa 18 general na si Don. "Oo, tama.
Wala akong pakialam kung saan ako nakatira basta makakasama ko ang mga kapatid ko. Tama ka. Oo. Napailing silang lahat. Dahil ang karamihan sa kanila ay hindi lumaki sa isang mapagmahal at mainit na sambahayan, bihira nilang maramdaman ang init ng tahanan. Ang mga taong ito ay naniniwala noon na ang mundo ay malamig at walang emosyon. Matapos sumali sa Regal Palace, sa wakas ay nagsimula na silang maunawaan ang damdamin at init para sa pagkakaroon ng isang pamilya. Hindi ako nagsasalita tungkol dyan, tumawa si Tyr. Sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, maaari na tayong ituring na isang transcendent na organisasyon. Maraming organisasyon na higit na makapangyarihan kaysa sa ating maarak. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tyr, dahil kakabalik lang natin sa Celestial Empire, pinapayuhan ko ang lahat na panatilihing mababa ang profile. Dapat lang tayong magkaproblema kung wala tayong ibang pagpipilian, umiwas sa gulo at tumuon sa pagpapabuti ng ating sariling lakas sa isla na ito, kahit na hindi tayo maglilibot na magdulot ng mga problema, hindi ibig sabihin na hindi na natin ito mahaharap sa hinaharap. Kabanata 1635. Ang pinakamalaking problema. Sabi ni Clifford, it isn't a big deal. Kung kinakailangan, we can restart from the beginning. Kami ay walang pera at wala sa amin noon. Sa kabila nito, nagawa naming patayin ang aming paraan palabas ng international arena at maabot ang rurok ng mga mortal na lungsod. Bagamat nakikipaglaban tayo ngayon sa mga transcendent, alam kong hindi ganoon kaina ang mga card na nasa ating mga kamay. Tama ka talaga. Ngumiti si Tyr at tumango. Ang ating organisasyon ay nakapasok na ngayon sa arena ng sinaunang martial arts world. Ang ating mga kondisyon ay pareho noong una tayong dumating sa Reign, ngunit mas marami tayong tricks ngayon kaysa sa dati. Gayunpaman, inaasahan ko kayong mga lalaki na unawain na ang mga taas ay hindi pareho ng organisasyon tungo sa tugatog ng tagumpay. Seryosong sabi ni Tyr, ayoko nang maulit pa ang napagdaanan natin. Pinalayas tayo ng Second World at agent kay Reign last time. Noong nagplano tayong bumalik sa Celestial Empire, tayo ay kailangang makakuha ng pahintulot ng Six Doors, Dragon Squad, at ng mga creed mula sa sinaunang martial arts world din. Ang lahat ng naruroon sa komperensya ay nagsimulang makaramdam ng emosyonal, na pinatunayan ng kanilang mga pulang mata. Si Tyr ay muling nabuhay sa kanilang pagnanasa. Ngayon, ang kabuuang lakas ng ating organisasyon ay hindi mahina kahit na sa mga sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, sabi ni Jim. Bukod dito, nakapasok na si Boss sa Transformation Realm. Ang Realm of Transformation ay itinuturing na isang marangel na mandirigma na tumayo sa tuktok ng pyramid, maging sa sinaunang martial arts world ng ating bansa o sa Second World. Minsan ang isang organisasyon ay may mandirigma sa Realm of Transformation, ang kabuuang katayuan ng organisasyong iyon ay tataas. Pumayag naman agad si Tyr kay Jim. Ang manlalaban sa Realm of Transformation ay may mahalagang posisyon sa sinaunang martial arts world, ngunit ayaw kung ako lang ang nakapasok sa Realm of Transformation. Ibinaon ni Tyr ang kanyang tingin sa lahat ng nasa silid, lahat kayo ay mga elite at powerhouses. Lahat kayo ay napakatalino sa martial arts. Kaya, gusto kong lahat kayo ay magtaas ng inyong laro at ituloy ang isang layunin na higit pa sa Realm of Transformation. Dapat kayong lahat ay magsikap para sa kadakilaan sa kabila ng Realm of Transcendent. Maging ang mga Transcendent ay may iba't ibang rango. Sa mga Transcendents, marami na sa inyo ang nakamit na ang tuktok. Ang Realm of Transformation ang susunod na hakbang. Nagtanong si Clifford, pero boss, may napakalaking agwat sa pagitan ng Realm of Transformation at Transcendent. Paano kami makakapasok sa Realm of Transformation? Hindi masagot ni Tyr ang tanong na iyon dahil hindi niya alam kung paano maging Realm of Transformation sa kanyang sarili. Ang kanyang paraan ng pag-akyat ay iba sa iba. Noong nakipag-away siya kay Andraste, ginamit niya ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan para pilitin siyang pumasok sa Realm of Transformation. Pagkatapos ay nakuha niya ang kalahati ng pamana ni Blade Hero, na nagbigay daan sa kanya na patatagin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa Realm of Transformation. Kaya, medyo naging powerhouse siya ng Realm of Transformation sa isang nakalilitong blur. Bago ito, hindi pa niya narinig ang larangang ito. Saglit na nag-isip si Tyr bago sumagot, ituloy ang pagsasanay. Baka maabot mo ang Realm of Transformation kung patuloy kang maglilinang. Nagulat ang mga manunood.
Mabilis na idinagdag ni Tyr, sa ngayon, hindi pa tayo pamilyar sa sinaunang martial arts world. Sisimulan natin ang lahat ng uri ng labanan, tulad ng dati, kapag nasanay na tayo. Gayunpaman, iba ang teknik para mapahusay namin ang aming lakas sa pakikipaglaban sa mga naunang pamamaraan. Dati, kaya naming mag-improve basta lumalaban at naglilinang, pero nitong mga nakaraang araw, ang pangangatawan ng lahat ng tao sa Regal Palace ay daig pa ang mga karaniwang tao. Paliwanag ni Jim. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan namin ay ang cultivation techniques kung gusto naming pagandahin ang sarili namin. Gayunpaman, boss, ang mga teknik na meron kami ngayon ay nagmula sa 4 noble imperial families na dinala mo para sa amin. Halos buong-buo na naming pinagkadalubhasaan ang mga cultivation techniques na ito. Kung gusto naming patuloy na magsanay, kailangan naming makahanap ng mas mahusay at mas makapangyarihang mga diskarte sa paglilinang. Tama si Old Zab. Tumango si Juan at sumang-ayon, ang ating organisasyon ay nag-evolve sa isang transcendent na organisasyon, ngunit wala kaming malalim na background. Matagal ka nang naninirahan sa Celestial Empire, boss. Mayroon bang kahit saan na maaari kang makakuha ng mga diskarte sa pagtatanim, armas, o elixir? Ito ay, walang duda, isang malaking issue. Kakabalik pa lang ng Regal Palace ilang araw na ang nakakaraan, pero mukhang may malaking problema na sila. Ang Komodo Island ay mainam para sa paglilinang, ngunit kung walang tamang mga kasanayan, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Ngunit saan dapat hanapin ni Tyr ang gayong mga diskarte sa paglilinang para sa Regal Palace sa ngayon? Dapat bang nakawin nila ito sa isang tao gaya ng iminungkahi ni Juan? Kahit na magnanakaw sila ng isang tao, kailangan nilang hanapin ang naaangkop na target. Napakakaunting naiintindihan ni Tyr tungkol sa mundo ng sinaunang martial arts. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta kung may balak siyang manakawan. Noon lang, mga 1 kilometro sa labas ng isla ng Komodo. May bangkang pangisda na dahan-daang papalapit sa isla. Tingnan mo, bakit may bangkang papalapit sa isla? Sa sandaling ito, nagulat ang 2 miyembro ng Regal Palace na namamahala sa pagbabantay sa pier habang nakatingin sa bangkang pangisda na papalapit sa kanila. 2 miyembro ng Regal Palace na namamahala sa pagbabantay sa pier noon ay nagulat habang nakatingin sa bangkang pangisda. Hindi naman dapat ganito. Hindi ba sinabi ng mga ahente ng Six Doors na malayo at tiwangwang ang lugar na ito? Imposibleng pumunta dito ang mga tao. Maaari ba itong isa sa mga kalapit na bangkang pangisda? Imposible. Napapalibutan tayo ng daan-daang kilometro ng tiwangwang na kabundukan. Paanong may mga bangkang pangisda na naglalayag hanggang dito? Posible bang magkaroon ng malisyosong intensyon ang bisita? Bud, humayo ka at alerto ang Palace Master. Ang iba sa atin ay maghahanda para sa labanan. Natense ang mga nakatalagang miyembro ng Regal Palace. Okay. Ang bangkang pangisda ay patuloy na lumalapit sa isla. Habang papalapit ito, mas malinaw ang sitwasyon sa bangka para sa mga miyembro ng Regal Palace. Ang bangkang pangingisda na iyon, kakaiba, ay hindi kasing bait ng iba. Ang tuktok ng bangka ay nababalutan ng isang malaking itim na tela. Walang mangingisda sa kubyerta, ngunit nakatayo doon ang isang lalaking nasa edad 30s na nakasuot ng puti. Medyo gwapo siya, na may hitsura ng isang karakter na diretso sa isang comics. May dalang sword box ang lalaki sa kanyang likod. Dinisenyo ang kahon sa estilong vintage. Magugulat si Tyr kung nandoon siya ngayon sa pier. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kanyang matandang kasamang nakasuot ng puting damit, ang lalaking nasa tabi niya sa puntod ni Blade Hero sa hirap at ginhawa. Sino ka? Maglayag sa lalong madaling panahon. No entry zone ito. Ilang miyembro ng Regal Palace ang naghanda sa pakikipaglaban at nagbigay ng babala sa lalaking nakaputi sa bangka. Ang lalaki naman ay hindi huminto, ngunit nagpatuloy hanggang sa humigit kumulang 7 o 8 metro mula sa dalampasigan. Patuloy na umihip ang simoy ng hangin habang nakatayo siya sa kubyerta. Nagbigay ito sa kanya ng isang pakiramdam ng walang kapantay na kagandahan. Kahit na hindi siya naglalabas ng mamamatay tao na aura, ang isang tingin lang sa kanya ay sapat na upang ilayo ang mga tao. Kabanata 1636. Napapanahong tulong. Ang binatang iyon na nakasuot ng puting damit ay nagsabi, pumunta ka ngayon at ipaalam sa iyong guro ng palasyo na narito ang kanyang kaibigan upang salubungin ako.
Kaibigan ng Palace Master. Nagkatinginan ng mga miyembro ng Regal Palace. Kahit na sinabi ng bisita na kaibigan siya ni Tyr, hindi pa rin sila nagpabeya. Noon lang, bumalik si Bod na nagpunta upang ipaalam kay Tyr ang tungkol sa bisita sa simula. Kasama niya sina Tyr, Clifford at ang iba pa. Paanong may naghahanap sa ganoon kaga kung nasa Komodo Island lang tayo ng ilang araw? Tanong ni Clifford habang naglalakad. Mukhang seryoso rin si Tyr sa mga oras na ito. Dati, malinaw na sinabi ni Silas na imposibleng matuklasan ng iba ang kanilang posisyon. Kung sila ay natuklasan, ang mga bisita ay dapat na nagmula sa sinaunang martial arts world. Gayunpaman, ang Regal Palace ay kababalik lamang sa Celestial Empire at wala silang anumang pakikipag-ugnayan sa sinaunang martial arts world. Bakit biglang may kumakatok sa kanilang pinto? Hindi naman siguro mabilis na naghahanap ng gulo sa atin, di ba? Huminga ng malalim si Tyr at dahan-daang bumuga. Siya mismo ay hindi sigurado tungkol dito. Nagmamadaling lumapit ang grupo sa pier. Nakahinga si Tyr nang makita niya ang lalaking nakaputi na nakatayo sa bangkang pangisda. Hoy, nakaputing kapatid na lalaki. Nagulat si Tyr at tinawag ang kanyang pal na walang malay. Sa kabilang banda, naguguluhan sina Clifford, Juan at ang iba pa. Tinanong nila, kilala mo ba siya, boss? I happened to meet him back then in the Celestial Empire. We can be considered as friends. Oh, kung gayon ang lalaking iyon ay hindi naririto para manggulo. Nakahinga ng maluwag si Clifford, Juan, at ang iba pa sa puntong ito. Nang makita ng isa pang miyembro ng Regal Palace si Tyr at ang kanyang mga kaibigan na papalapit, lumapit siya sa kanila at sinabing, sabi niya ay pumunta siya partikular na para hanapin ka, Palace Master. Sinabi ng ginoong iyon na mayroon siya para sa Regal Palace. Pwede na kayong bumalik sa mga pwesto nyo ngayon, bilin ni Tyr. Pagkatapos, mabilis siyang tumungo sa pier. Bro, paano mo nahanap ang lugar na to? Bilasan mo at pumunta ka na sa isla. Walang balak bumaba sa bangka ang nakaputing lalaki sa deck. Sa halip, lumipat siya sa gilid ng bangka at inilapag ang bolsa. Tumilapon siya sa hangin at mariing bumagsak sa balsa nang lumapag ito sa ibabaw ng tubig. Hindi ako sasakay sa isla. Ninakawan ko ang mga archive ng Sacred Association at espesyal na ipinadala ang mga bagay na iyon sa iyo sa pamamagitan ng bangka. Binigyan mo ako ng mahiwagang prutas sa huling pagkakataon at iniligtas ang aking buhay, kaya may utang ako sa iyo. Ang mga ito at ang mga bagay ay katumbas ng aking mga interes. Naguguluhan si Tyr. Walang masyadong sinabi ang lalaking nakaputi. Kumuha na lang siya ng poste ng kawayan at itinulak ito sa ilalim ng ilog, dahilan para maanod ang balsa ng 5 o 6 na metro ang layo. Sigurado ka bang ayaw mong umakyat sa isla para uminom ng tsaa? No, I still have some essential matters to attend to, but we'll meet again soon, sabi ng lalaking nakaputi. Ha! Lalong naguluhan si Tyr. I'll see you soon sa Bale City. Bale City. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang marinig ang pangalan. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang lokasyong ito kamakailan. Nauna nang sinabi ng Green Dragon na nahaharap siya sa isang mahirap na sitwasyon sa Bale City. Nang maglaon, binanggit din ni Silas ang parehong bagay. Ngayon, binanggit din ng lalaking nakaputi ang damit na iyon. Ano ba talaga ang nangyari sa Bale City? Ang lalaking nakasuot ng puti ay lumutang na palayo kasama ang balsa ng mahigit 10 metro sa puntong iyon. Napahinto siya, na parang may iniisip. Tanong niya, si Olympias pala ang hari ng Regal Palace, tama? Natarante si Tyr. Sa kabilang banda, natarante sina Clifford at Juan. Wala silang ideya kung bakit babanggitin ng lalaking iyon ang pangalan ni Olympias. Hindi dapat. Paano niya malalaman ang tungkol kay Olympias? Tama. Bro, paano mo nakilala si Olympias? Tanong ni Tyr habang humahakbang pasulong. Hindi nagpaliwanag ang lalaking iyon. Sa halip, sinabi niya ang isang bagay na hindi maintindihan ni isa sa kanila, pakisabi sa kanya na dahil nakabalik na siya, dapat siyang dumaan at bisitahin ang pamilyang White minsan. Nami-miss siya ng kanyang lolo. Miss na siya ng lolo niya. White family. Lahat sila ay tila biglang may nahawakan sa puntong ito. I'll see you in Bale City. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay sumaludo ang lalaki kay Tyr sa balsang kawayan.
Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang kawayan sa ilalim ng ilog ng napakalakas. Hindi nagtagal ay lumutang ang balsa patungo sa gitna ng ilog at nawala pagkaraan ng ilang sandali. Ano ang inihatid niya sa atin? Sa oras na ito, nakasakay na si Juan sa bangkang pangisda. Pagkatapos niyang itaas ang itim na tela sa itaas ng bangkang pangisda, na-freeze siya sa lugar. Ano? Ano ba? Anong problema? Sabay na napatingin sina Tyr at Clifford sa direksyon ni Juan. Mabilis din silang sumakay sa bangkang pangisda. Nang makita nila ang mga bagay na nakatago sa bangka, nagulat din sila. Ang bangka ay puno ng mga sandata, libro at lahat ng uri ng mga halamang gamot na hindi pa nakikita ng lahat. Nagkalat ang mga sandata na iyon sa bangka na para bang ito ay isang uri ng basura. Ito ay nakasalansan na parang isang maliit na bundok. Hindi yun mga thermal weapon na parang baril, ngunit malamig na armas. Ang bawat sandata ay tila pambihira. Ang isang random na talim na kanilang pinulot ay parang mabigat sa kanilang kamay ng kanilang timbangin, ang talim ay napakatalim. Bago pa mapalapit dito ang mga daliri ng isa, nakaramdam sila ng matinding sakit na nagdulot ng sugat sa kanilang laman. Ang mga libro ay maayos na nakaimpake sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy. Mayroong hindi bababa sa daan-daang mga libro. Sila ay random na pumili ng isa o dalawang libro at binaliktad ito. Itinala nito ang lahat ng uri ng cultivation techniques, mula sa inner strength techniques, boxing, palm techniques, at sword techniques. Lahat ay naitala. Ang bawat isa sa mga aklat na iyon ay mas mahalaga kaysa sa mga aklat na dating pagmamayari ng four noble imperial families. Nakahanap pa si Tyr ng isang libro na nagtala ng paraan ng paglilinang hanggang sa rurok ng Transcendent. Ang ilang mga libro ay nagtala pa ng mga diskarte sa paglilinang na angkop para sa Realm of Transformation. Sa wakas, ang mga damong iyon ay tinatakan sa iba't ibang magagandang kahon. Bigla na lang silang kumuha ng box at binuksan. Agad na sumalubong sa kanila ang halimuyak ng mga halamang gamot, ang bango ay patuloy na namamalagi sa lugar kahit na matapos ang mahabang panahon. Kasabay nito, mayroong mga espesyal na librong medikal at mga receta na maaaring icon figure sa iba't ibang uri ng mga tabletes. Ang mga aklat na ito ay karaniwang tinutukoy bilang mga katutubong receta. Sa wakas, mayroon ding mga libro na tumatalakay sa feng shui at metaphysics. Anyway, ang Regal Palace ay lubhang nangangailangan ng mga nabanggit na bagay na nakatago sa bangka. Kanina lang, pinag-uusapan nila ang urgency ng mga materyales na iyon sa meeting. Nag-aalala sila tungkol sa kung paano nabuo ang Regal Palace kung wala ang mga pamamaraang ito. Naisipan pa nilang magnakaw ng isang tao sa sinaunang martial arts realm. Hindi nila inasahan na ipapadala ng lalaki ang lahat ng mga bagay na kailangan nila ng napakabilis. Boss, ang galing ng kapatid mo. Marami talaga siyang pinadala sa atin. Wala na tayong dapat ipag-alala ngayon. Tiningnan ni Juan ang bangkang ito ng mga kayamanan at ngumisi na parang tulala. What did he say about the Sacred Association? By the way, bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang ito? So, ano nga ba ang ginawa niya sa kanila? Kabanata 1637. Ang kanyang pangalan ay Dylan White at siya ang aking ikasyam na tiyo. Sumagot si Tyr, ang Sacred Association ay ang parehong grupo na sinalihan noon ni Darkshire. Inilabas namin ng aking body ang mga guardians at bigwig ng Sacred Association sa puntod ni Blade Hero noon. Noong una, inakala kong tapos na ang sitwasyon nang maalis na namin ang Reverend. Hindi ko inaasahan na ganito pala kabrutal ang kaibigan kong ito. Umabot pa siya sa pagnanakaw sa organisasyon. Pati si Tyr, walang korap na nakatitig sa mga mahahalagang bagay na nakapuno sa barko. Nakilala na niya ang lalaking nakaputing damit bilang kaibigan niya sa puntong ito. Sa kabila ng katotohanan na ang kanyang kaibigan ay tahimik at nahihirapang ipahayag ang kanyang sarili, dahil sa ginawa niya ngayon para sa Regal Palace, malinaw na tinuturing niya si Tyr bilang isang tunay na kaibigan. Higit pa rito, siya ay nag-isip at alam kung ano ang kailangan ni Tyr ngayon. Ang aksyon ng lalaking iyon ngayon ay walang alinlangan na isang napapanahong tulong sa Regal Palace. Maaari mo bang sabihin sa akin ang kanyang pangalan? Tanong ni Clifford. I haven't learned his name until now, sagot ni Tyr sabay hiling. Ngunit sigurado akong kilala siya ni Olympias. Bueno,
Dapat mong tipunin ang mga lalaki at pumunta dito upang ilipat ang mga mahahalagang bagay sa isla sa lalong madaling panahon. Susunod, dapat mong ipamahagi ang ilan sa mga ito sa mga taong nangangailangan ng sa kanila at itabi ang lahat ng ito ay magiging pamana ng Regal Palace sa hinaharap. Okay. Nagsimulang magplano sina Clifford at Juan Yates para sa mga kayamanan sa barko. Si Tyr naman ay dumiretso sa Olympias para magtanong. The thing was, sabay na dumating sa pier sina Olympias at James sina Tyr, Clifford, at iba pa. Napahinto naman si Olympias nang mapansin niya ang lalaking nakaputi na nakatayo sa bangka mula sa malayo. Sa halip, nagtago sila ni Jim sa isang malayong lugar at binantayan iyon mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi ko akalain na siya iyon. Pakiramdam ni Olympias ay parang nagyelo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan habang nakatitig sa puting nakasuot na figure mula sa malayo. Posibleng ito ang kapalaran. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi mailarawan. Naghinala pa ako na lahat tayo ay minamanipula ng isang mas mataas na kapangyarihan, na para bang totoong umiiral ang tadhana. Bakit hindi mo siya puntahan? Sabi ni Jim sabay hawak sa kamay ni Olympias. Hindi na iyon kakailanganin, mapait na ungol ni Olympias habang umiiling. It's precisely how you describe it. If there is someone in charge of our fate, it will make sure that we meet again. There is no need to meet him right now. Mukhang may sinabi siya kay boss kanina, at may kinalaman sa iyo. Narinig mo ba ito ng malinaw? Tanong ni Jim. Umiling si Olympias at sumagot, papalapit na sa atin si boss. Siya ang maghahatid ng mensahe sa atin. Lumapit sa kanila si Tyr ng mga sandaling iyon. Siya ay higit na kumbinsido sa kanyang teorya nang makita niya ang parehong Olympias at Jim na aktwal na nagpakita. Dala sa amin ng aking nakasuot na puti ang mga bagay na pinakakailangan ng Regal Palace sa oras na ito. Hiniling din niya na maghatid ng mensahe sa iyo. Iminungkahi niya na ngayong nakabalik ka na, dapat mong makita ang iyong lolo kung may oras ka, dahil miss na miss ka na niya. Nanatiling tahimik si Olympias. Si Tyr naman ay nagpatuloy sa pagtatanong, sino ang lalaking iyon, Olympias? Anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa kanya? Sa wakas ay nagsalita si Olympias pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Ang nakaraan, na itinago niya sa loob ng maraming taon, ay tuluyang nahayag sa sandaling ito. Siya ang ikasyam kong uncle. Ikasyam na tiyo. Halatang nagulat si Tyr. 26 na taong gulang si Olympias sa taong ito, at mukhang nasa unang bahagi ng 30s ang lalaking iyon. Paano siya naging ikasyam na tiyuhin ni Olympias? Tanong ni Tyr, biological uncle. Oo, magkadugo kami. Miracle worker ang lolo mo, pero mas nakakamangha ang lola mo, Tyr remarked after a slight pause. Pinandilatan ni Olympias si Tyr at nagpaliwanag, siya ang bunsong anak ng lolo ko, isang illegitimate child na ipinanganak sa pagitan ng lolo ko at ng kasambahay. Gayunpaman, namatay ang dalagang iyon sa panganganak. Wow! Mas nakakabilib ang lolo mo ngayon. Tyr, tumigil ka na kundi papatayin na kita. Sigaw ni Olympias, pakiramdam niya ay tumataas ang kanyang init. Mataimtim na sagot ni Tyr, well, I just wanted to cheer up you up a little, seeing as you look very tense ngayon. Nakapunta na ako sa kamatayan at pabalik kasama ang lalaking iyon. Bilang result, the two of you is now considered buddies. However, hindi ko alam kung ano ang pangalan niya hanggang ngayon. Ang kanyang pangalan ay Dylan White. Ilang taon na ang nakalilipas, nalaman ko ang tungkol sa kanyang mga gawa sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel sa Celestial Empire. Naniniwala ang ilang tao na siya ay isang sword genius na isang beses lamang ipinanganak sa bawat siglo sa sinaunang martial arts world na nagbigay sa kanya ng isang palayaw. Tinawag nila siyang Sword Warrior, Dylan White. Sword Warrior, Dylan White. Huminto si Tyr para payagan ang mga salitang iyon na mag-sink in. Kailangan niyang aminin na ang kanyang pangalan ay isang magandang tugma para sa karakter at sa estilo ng lalaking iyon sa paggawa ng mga bagay-bagay. Dahil illegitimate son siya, hindi siya tinatrato ng aming pamilya ng maayos noon, Olympias continued. Gayunpaman, nagpakita siya ng hindi kapani-pani walang talento sa kendo sa murang edad. Kaya, ipinadala siya ng aking lolo sa isang kendo master upang matuto ng mga diskarte sa espada. Bihira siyang umuwi pagkatapos noon. Kahit bumalik siya, hindi siya nag-abala na makipag-ugnayan sa amin.
Pagkatapos ay nagpatuloy siya, gayunpaman, mahilig siya sa mga bata noong panahong iyon. Pinahahalagahan niya ako lalo na, at gustong-gusto niya akong asarin tuwing uuwi siya. Bilang resulta, mayroon pa rin akong malalim na impresyon sa kanya. Nalaman ko nang maglaon at pagkatapos niyang magtapos, naglalakbay siya sa buong mundo sa paghahanap ng pinakamakapangyarihang sword pathway sa mundo. Ang dating karanasan ni Tyr ay tila may kaugnayan sa mga salita ni Olympias. Ito ay hindi nakakagulat na ang taong ito ay sasamahan siya sa puntod ni Blade Hero. Ang layunin niya ay matutunan ang mga diskarte sa espada ni Blade Hero. Talagang napakataas ng kanyang mga natamo sa lugar ng Kendo. Ang lalaking iyon ay mayroon ng lugar sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Ano naman sayo? Bakit ka maglalakbay sa ibang bansa kung kapamilya ka ni Dylan? Speaking of this, medyo naging malungkot ang ekspresyon ni Olympias. Ang sabi niya, ang tatay ko ang pangalawang anak ng lolo ko. Simula bata pa lang siya, kakaiba na siya. Inaakala ng iba sa pamilya noon na ibibigay ng lolo ko ang tungkulin sa pamumuno ng pamilya sa tatay ko. Nang maglaon, naiinggit ang iba sa kanya at maling inakusahan siya. Kaya, ito ay nagbunsod sa galit ni lolo ang mundo. Kinailangang huminto ng ilang sandali si Olympias bago kunin ang kanyang kwento. Ang aking ama ay namatay sa sakit pagkarating namin, at ang iba pang sumunod sa amin ay sunod-sunod na namatay sa gitna ng digmaan. Sa wakas, naiwan akong mag-isa sa magulong bansang iyon at nakaligtas hanggang sa makilala ko kayong lahat. Nang maabot ang mahinang sandali ng kanyang buhay, si Olympias, na karaniwang walang pakialam, ay tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay nakarating sa warzone ng mag-isa. Gaano karaming lakas ng loob at determinasyon ang kailangan niyang ipatawag para makarating sa puntong ito. Kabanata 1638. Ang lalaking kahit kailan. Paano at kanino ginawa ang iyong ama? Tanong ni Tyr. 6 na taong gulang pa lang ako noon, sabi ni Olympias. Paano ko malalaman ang mga detalye? Hindi ako sigurado kung sino ang nag-frame sa kanya. Sa anumang kaso, natuklasan ng aking lolo ang isang papel sa aking tahanan. Ang papel na iyon ay maraming karayom na tumutusok sa likod nito na may nakasulat na pangalan ng aking lolo at ito daw ay tinangka ng aking ama na isumpa ang aking lolo upang siya ay magmana ng posisyon bilang padre de pamilya ay pinatalsik ni lolo ang aming pamilya dahil sa ito. Nagulat si Tyr, ito na ang ika-21 siglo. Ano ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga tao sa isang lumang pamahiin? Ito ay hindi isang pamahiin. Boss, hindi mo naiintindihan ang metaphysics, biglang sabi ni Jim, na nakaupo sa gilid sa isang wheelchair. Ang pagsaksak sa pupe ay may kakayahang hatulan ng mga tao mula sa isang metapisiko na pananaw. Maaaring hindi ito kapanipaniwala sa mortal na lungsod, ngunit sa sinaunang martial arts world, ito ay napakakaraniwan. Lalo na sa kaso ng creeds na may isang siglong kasaysayan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay mahigpit na ipinagbabawal. Dahil sa mga pangyayari, kung ang ama ni Olympias ay na-frame para dito, malinaw na nasira niya ang isang malaking bawal. Kinuha ni Tyr ang iba't ibang mga mensahe mula sa mga salita ni Jim. Ang pinaka nakakagulat ay ang pariralang, mga credo ng sinaunang martial arts world. So Olympias, ang pamilya mo ay isang creed sa sinaunang martial arts world. Oo. Tumango si Olympias at sumagot, ang White family ng Celestial Empire ay isa sa dakilang 8 credo ng sinaunang martial arts world. Bagamat hindi ko gusto ang family na ito, dapat kong aminin na ito ay napakalakas sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Nalanghap ni Tyr ang malamig na hangin. Hindi niya inasahan na ang isa sa mga haring nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay may ganoong nakakakilabot na pagkakakilanlan. Nagtaka si Tyr, dahil lumaki ka sa isang pamilyang creed ng sinaunang martial arts world, bakit hindi mo alam ang anumang mga diskarte sa paglilinang ng panloob na lakas ng transcendent noon? Nilaibot ni Olympias ang kanyang mga mata kay Tyr at nagpaliwanag, gaano karami ang matututuhan ko nang itapon ng aking pamilya noong ako ay 6 na taong gulang. Sino ang maglilinang kapag pinalaki siya bilang isang prinsesa sa kanyang pagkabata? Oh! Nga pala, parang nakamit ng 9th uncle ko ang immortality. Believe it or not, he looked exactly as he looked now when I first saw him as a child. Nanatiling walang pagbabago ang itsura niya for the past 2 decades. Nagulat si Tyr. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin dyan?
Hindi ba't mas matanda siya sa iyo ng 3 o 4 na taon? Paano siya magiging katulad ng hitsura niya noong bata ka? Matanda siya sa akin ng 12 taon, sagot ni Olympias. Ano? Bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Tyr. Nagpatuloy si Olympias, ako ay 26 na taong gulang sa taong ito, kaya dapat ay 38 taong gulang si Dylan. Parang wala pa siyang 30 years old. Kamusta na siya ngayon? Hindi mailarawan ng mga salita ang uri ng pagkabigla na naramdaman ni Tyr. Nakalimutan na ba ng panahon itong body ko? Sinabi ng Olympias na ganito ang hitsura ni Dylan noong siya ay 6 na taong gulang. Paano siya mananatiling pareho sa loob ng 20 taon? Tiyak na balot ng umiikot na kwento at misteryo ang taong ito. Walang intensyon si Olympias na magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Lumipat siya patungo sa isla, tinulak ang wheelchair ni Jim para umikot. Simula nang yayain ka ng iyong pangsyam na tiyuhin na umuwi at dalawin sila, ipinapakita nito na ang iyong lolo ay pinabayaan na ang bagay na ito sa nakaraan, sabi ni Tyr sa kanila. Baka naman nagkamali kayong dalawa. Kailan mo siya bibisitahin? Olympias chided, maaaring gumaan ang loob nila ngayon, pero hindi ako. So, lahat ng kamag-anak ko ay namatay para sa wala. Mamatay sila. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabi, Olympias, ang iyong karanasan at ang karanasan ko ay lubos na magkatulad. Dahil nalutas ko na ang usapin ng aking pamilya at bumalik ka sa Celestial Empire, hindi mo ba naisip na alamin ang katotohanan tungkol sa pangyayari na bumaligtad ng iyong buhay? Dahil ayaw mong mamatay ang iyong ama at pamilya ng walang kabuluhan, hindi ba dapat mong ibunyag ang pagkakakilanlan ng kontrabida at maghiganti? Tumigil si Olympia sa kanyang mga landas at natahimik. Lumapit si Tyr sa kanya at tinapik siya sa balikat. Tapos, tinapik niya rin yung balikat ni Jim, think about it. Ipinamahagi ni na Clifford, Juan, at ng iba pa ang lahat ng ipinadala ni Dylan sa mga sumunod na araw. Ikinalat nila ito sa mga miyembro ng Regal Palace alinsunod sa kanilang mga individual na pangangailangan. Bukod pa riyan, ang grupo ay nagsimula ng iba't ibang uri ng pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ni Tyr. Nanatili si Tyr sa isla ng halos 1 buwan pagkatapos noon. Isang umaga, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Carson. Matagal nang hindi nakakausap ni Tyr si Carson. Kaya naman, nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanya, tuwang-tuwa siya. Tito York. Maririnig ang boses ni Carson sa kabilang linya. Tyr, congratulations sa opisyal na pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire, masayang sabi niya. Kung hindi dahil sa mensahe mula sa pamilya ng imperial na nagsasabi sa amin na mga mortal na huwag makipag-ugnayan sa iyo ng direkta, pupunta kami upang batiin ka noon. Uncle York, you're very courteous, sabi ni Tyr sabay tawa. Sinabi ni Carson, si Connie at Dixon ay ikakasal sa Canentine Mansion sa West Suez sa susunod na linggo. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ito? Ikakasal na sina Connie at Dixon. Tuwang-tuwa si Tyr nang marinig niya ang balita. Mabilis niyang idinagdag, Uncle York, I will undoubtedly be present at their wedding. After overcoming many obstacles, this two is finally getting married. Sabi ni Carson, it is, without a doubt, a lovely thing. So that's it. Dapat isama mo rin si Winifred at ang iba pa, at pumunta sa venue sa susunod na Sabado, okay? Walang problema, Uncle York. Sumunod, nagpalitan ng magiliw na salita sina Tyr at Carson bago natapos ang tawag. Si Tyr ay tinitingala ni Connie at Dixon bilang isang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang ikakasal na ang kanyang mga nakababatang kapatid. Itinakda sa bato ang kanilang kasal. Alam na ni Tyr na ang dalawang ito ay labis na nagmamahala nang maglakbay siya sa kanlurang Suez upang hanapin ang puntod ni Blade Hero. Umabot na sila sa stage kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang kasal. Sa wakas ay magsasama sila pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Kaya, dumiretso si Tyr sa Treasure Pavilion ng Regal Palace. Gusto niyang bigyan ng regalo sa kasal ang mag-asawa. Dahil sa status ni Tyr, hindi nararapat na magpadala siya ng pera. Iniwan ni Dylan sa kanya ang karamihan ng kayamanan mula sa Sacred Association, na inihatid sa Treasure Pavilion ng Regal Palace. Bilang resulta, kinailangan ni Tyr na bisitahin ang Treasure Pavilion upang makahanap ng bagay na angkop para sa pares.
Ang Dragon Squad ay nagtayo rin ng isang treasure pavilion sa isla. Maging ito ay Dragon Squad, ang opisyal na kinatawan, iba pang mga creed, o mga organisasyon sa sinaunang martial arts world, lahat sila ay magtatayo ng katulad na mga pavilion ng kayamanan para sa kanilang sarili. Karaniwan, hindi sila nag-iingat ng ginto at pilak doon. Ang mga transcendent na organisasyong ito ay hindi na interesado sa mahahalagang metal. Kung may intensyon silang mag-imbak ng pera, kailangan lang nilang iwagayway ang kanilang kamay sa mga mortal na lungsod at walang katapusang dumadaloy ang pera sa kanilang daan. Naku, hindi iyon ang tinatahak nilang landas. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga mahahalagang bagay na itinago sa isang tipikal na treasure pavilion ay iba't ibang mga diskarte sa paglilinang, banal na mga sandata at mga elixir na may pambihirang epekto na dating nakipag-ugnayan kay Tyr. Kabanata 1639. Treasure Pavilion. Ang Treasure Pavilion ay binantayan ng isang elite team na nakatalaga sa trabaho. Ito ang pinakamahalagang lugar sa buong Regal Palace noong panahong iyon. Si Chiron ang taong namamahala sa pagpapanatiling ligtas sa pasilidad. Siya ang war god ng Regal Palace, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay natutumbasan ng Five Kings. Boss. Si Chiron, na kasing lakas ng isang maliit na bundok, ay sumugod kay Tyr nang mamataan niya itong papalapit. Gusto kong pumunta sa Treasure Pavilion at pumili ng ilang item. Sige, boss. Tumalikod si Chiron at tinulak ang pinto ng Treasure Pavilion. Boss, nabanggit mo na ang mga bagay na ito ay hindi na mahalaga sa iyo. Bakit ka nandito para kunin ang isang bagay? Nagtatakang tanong niya. Dalawang kaibigan ko ang ikakasal sa susunod na linggo, matapat na sabi ni Tyr. Gustong pumili ng dalawang item bilang mga regalo sa kasal para sa kanila. Oh, hindi na nagtanong pa si Chiron. Inayos namin ang lahat ng mahahalagang bagay na ipinadala ng lalaking nakasuot ng puti sa ilang kategorya, kabilang ang library, armory, at dispensary, sabi ni Chiron nang pumasok sila sa Treasure Pavilion. Karamihan sa mga cultivation technique at armas ay naibigay na. Gayunpaman, ang mga katangian ng mga mahiwagang gamot na iyon ay hindi pa lubos na nauunawaan. Kaya, hindi kami nangangahas na gamitin ang mga ito nang hindi muna kumukuha ng pahintulot. Aling lugar ang gusto mong simulan dito, boss? Napatingin si Tyr sa tatlong treasure troves. Hindi niya napigil ang purihin, malawak ang pamana ng Sacred Association na iyon, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay naging atin din. Pumunta siya sa silid-aklatan upang hanapin ang perpektong regalo, ngunit wala siyang nakitang mga diskarte sa paglilinang na angkop para kay Dixon. Hindi nilayon ni Tyr na magbigay ng mga diskarte sa paglilinang kay Dixon. Pagkatapos ng lahat, maaari na niyang tiyakin na si Baxter, ang matandang scholar ng Canentine Mansion, ay buhay pa. Kung bibigyan niya si Dixon ng cultivation techniques, ito ay isang insulto sa pamilya dahil mayroon silang isang malakas na mandirigma sa pamilya. Pagkatapos ay tumuloy si Tyr sa armory. Napansin niya ang mga nunchuck doon sa unang tingin. Ang sandata ni Dixon, naalala ni Tyr, ay mga nunchucks. Pinangalanan din ito ng batang iyon na Knight's Rod, ngunit isa lamang itong regular na sandata na walang espesyal na katangian. Sa unang tingin ay pinupulot ni Tyr ang mga nunchuck na naobserbahan niya sa armory. Naramdamang mabigat ang pamalo sa kanyang palad. Wala siyang ideya kung anong material ang ginamit para pekain ang sandata na ito, ngunit kumpiyansa siya na ito ay 10 beses na mas pino kaysa sa ginagamit ni Dixon. Gayon din, napansin niya ang ilang maliliit na pattern na inukit sa ibabaw ng mga nunchuck. May nakaukit dito. Posible kayang cudgel play yun. Nagulat si Tyr. Pinagmasdan niya itong mabuti. Makalipas ang mga 2 o 3 minuto, natitiyak ni Tyr na ang pattern na nakaukit sa pamalo ay talagang isang cudgel play. Si Tyr ay bihirang gumamit ng isang patpat bilang sandata, at gayon pa man ay isinayaw niya pa rin ito. Kapag pinagsama sa cudgel play na inukit sa baras, ang mga nunchuck ay may kakayahang magpakita ng mga kakaibang kilos. Gayunpaman, ito ang unang engkwentro ni Tyr sa cultivation technique ng armas. Kung magsagawa siya ng sapat na pagsasanay at itugma ito sa mga nunchuck upang maisigawa ang mga galaw na iyon, walang alinlangan na makakagawa siya ng mas malakas na mga galaw. Ito ang isa. Satisfaction na tumango si Tyr at inutusan si Chiron na iligpit ang mga nunchuck.
Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa dispensaryo, kung saan siya gumugol ng halos 20 minuto sa pagtingin sa paligid. Isa-isa niyang kinuha ang bawat halamang gamot, inihambing at pinag-aaralan ng mabuti ang mga ito. Sa kalaunan ay natuklasan niya ang isang reishi mushroom. Ang damong ito ay hindi katulad ng karaniwang reishi mushroom. Binaha ang buong dispensaryo nang hindi mapaglabanan nitong amoy ng buksan ang kahon. Sa una ay bihasa si Tyr sa larangan ng medisina. Siya ay may kakayahang magbalangkas ng ilang reishi mushroom na race 8 na kapakipakinabang sa pagpapanatili ng isang kabataang hitsura. Hanggat alam niya kung paano gamitin ng maayos ang reishi mushroom na ito, walang alinlangang magiging mahusay ito sa paggamit ng anti-aging effect. Hindi ba't laging nag-aalala ang mga babae sa kanilang hitsura? Umalis si Tyr sa Komodo Island at bumalik sa Con City kinaumagahan pagkatapos mag-impake ng mga nunchok at reishi mushroom. Ang kasal nina Connie at Dixon ay hindi magaganap hanggang sa susunod na Sabado. Si Tyr, sa kabilang banda, ay nasa Komodo Island ng higit sa 1 buwan at gumugol ng napakatagal na oras na malayo sa kanyang pamilya kaya gusto niyang umuwi at makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. 1 linggo siyang kasama ng kanyang pamilya sa Con City pagkabalik niya. Binili niya ang mga flight ticket papuntang West Suez noong sumunod na Biyernes. Ang buong pamilya, kasama sina Helen, Jacob, at ang kambal, ay dadalo sa kasal sa West Suez sa pagkakataong ito. Marami na sa mga dating kakilala at kaibigan ni Tyr ang naruroon nang dumating siya sa Canentine Mansion. Ang pamilyang Lund ng Devon Province, ang pamilyang Jones ng Strego City, at ang pamilya ng Hilagang Somers ay kasama ang mga panauhin. Nagpadala pa nga ang 3 pamilya ng imperial ng kanilang sariling mga kinatawan sa kaganapan. Pinagsama-sama ni Tyr ang buong komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Bilang King Somers ng martial arts community ng Celestial Empire, noong ikakasal ang kanyang god sister, kahit na ayaw ng iba na ipakita ang kanilang paggalang sa Canentine Mansion at sa pamilya York, kailangan nilang igalang si Tyr. Siyempre, hindi lang si Tyr ang dahilan kung bakit nagpadala ang 3 pamilya ng imperial ng mga kinatawan para batiin sila. Ang isa pang makabuluhang kadahilanan ay si Baxter, ang old scholar ng Canentine Mansion. Dahil sa nakaraang insidente na naganap sa puntod ni Blade Hero, ang matandang scholar ay lumabas ng Canentine Mansion at nagpakita sa puntod ni Blade Hero. Sina Tyr at Dylan ay kabilang sa maliit na may kamalayan sa sitwasyon. Gayunpaman, ang balita ng matandang scholar na umuusbong mula sa mga anino ay imposibleng itago. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao sa mundo ng martial arts, gayon din sa sinaunang martial arts world, ang lihim na nanunood ng Canentine Mansion sa West Suez. Nagtataka ang lahat kung buhay pa ba ang huling scholar ng dating Vronil Dynasty. Dati, ito ay isang malaking misteryo. Gayunpaman, ang pinakadakilang bugtong ng siglo ay nasagot na noong gabing umalis ang matandang scholar sa Scholar Tower. Buhay pa si Baxter. Sa sandaling lumabas siya ng Scholar Tower, ang balita tungkol sa kanya na buhay ay naglakbay sa pamayanan ng martial arts ng Celestial Empire. Sa okasyon ng kasal ng kanyang apo, maaaring lumabas muli si Baxter mula sa Scholar Tower upang personal na bigyan si Dixon ng kanyang mga basbas. Sa kasong ito, ang isang malaking bilang ng mga tao na dumalo sa kasal ni Dixon ay naroon upang makilala ang matandang scholar na nabubuhay ng mahigit 1 siglo sa halip na dumalo sa kasal. Ang pagbisita ni Tyr sa pagkakataong ito ay para sa layunin ng pagdalo sa kasal nina Dixon at Connie. Kasabay nito, nag-iisip din siya sa kanyang puso kung magpapakita ba ang matandang scholar o hindi. Anyway, sobrang inaabangan niya ito. Baka pwede niyang kausapin si Baxter. Pagkatapos ng lahat, ang Celestial Blade, na pagmamay-ari ni Tyr, ay nasa pag-aari na ni Baxter. Bagamat sinabi ni Baxter na, dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Tyr, hindi niya magawa ang 7-weapon form gamit ang talim na iyon, dahil malamang na masisiraan siya ng bait. Gayunpaman, ito ay isang banal na sandata mula sa simula, kaya't magsisinungaling si Tyr kung sasabihin niyang ayaw niya itong ibalik. Kabanata 1640. Ikalawang pagkikita sa matandang scholar. Nadismaya si Tyr sa huli. Hindi na nagpakita si Baxter mula nang dumating si Tyr sa Canentine Mansion hanggang kinabukasan, nang ikasal sina Connie at Dixon. Ang matanda ay tila tinalikuran ng maraming mortal na kaugalian.
Kahit na ikakasal ang kanyang apo, tumanggi siyang umalis sa Scholar Tower at ipakita ang kanyang mukha. Ang kasal ay marangya at masaya. Ginawa ito sa tradisyonal na paraan. Magkahawak kamay na pumasok sina Dixon at Connie sa venue ng kasal, nagpalitan ng singsing, at nagpakasal sa seremonya. Ang mga panauhin, na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo, ay nag-alay ng kanilang mga pagpapala sa bagong kasal. Binati din ni Tyr ang mag-asawa. Sa kabila ng katotohanang hindi niya nakita si Baxter sa kasal, tuwang-tuwa pa rin siya. Si Tyr at ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon ng paligsahan sa pag-inom sa araw ng kasal. Ang kanyang ama, si Draco, Master Lund ng Cascades, Zeppelin at hindi mabilang na iba ay lumahok din sa paligsahan. Silang lahat ang dating kasama ni Tyr na may hirap at ginhawa sa kanya. Matagal nang hindi nakita ni Tyr ang mga taong ito mula nang magsimula siyang makipag-ugnayan sa mga pamilya ng Imperial. Natural, nang magkita silang muli, ginawa nilang layunin na maging ganap na nasasayang. Nag-inom ang barkada mula tanghali hanggang hating gabi. Sa kalaunan ay tinalo ni Demi de Bacchus ang lahat gamit ang kanyang epic drinking skills. Dahil dito, nawalan ng ulirat si Tyr sa sobrang pag-inom. Ang pamilya ni Tyr ay na-accommodate sa ibang courtyard ng Canentine Mansion ng gabing iyon. Si Winifred ang namamahala sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Gayunpaman, dumating si Cyrene sa kanya nang malapit ng matulog, kaya dinala siya ni Winifred sa ibang silid upang matulog ng magkasama. Si Tyr ay tuluyang nadurog noong araw na iyon, kaya't nakatulog siya hanggang hating gabi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya na kanina pa nakasara. Gayunpaman, walang pumasok sa silid mula sa labas. Agad namang umupo si Tyr na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng galit sa sandaling siya ay umupo. It took his heart some time to finally slow down to its usual rhythmical beating. Pagkatapos, hindi niya namamalayan na tumingin sa pintuan. Ang Canentine Mansion ay maliwanag pa rin dahil sa katotohanan na ang mga ilaw sa kalye ay nakakabit sa lahat ng dako. Sa labas, bukas ang pinto, ngunit walang silhouette na makikita. Kung nangyari ito sa sinuman, ang tao ay basta na lang aalis sa kama, isasara ang pinto, at matutulog ulit, ngunit iba ang naramdaman ni Tyr sa oras na iyon. Ito ang uri ng sensasyon na mararamdaman lamang ng isang tunay na powerhouse sa realm of transformation. Binuksan ng hindi nakikitang enerhiya ang pinto sa halip na tanggeyan ng hangin. Kung aalisin ni Tyr ang mga tao batay sa kanilang kahusayan sa buong Canentine Mansion, isang tao lang ang may kakayahang magbukas ng pinto gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagbihis si Tyr. Bumangon siya sa higaan at ilang beses na pinahid ang masakit na mga templo. Lumabas siya ng silid at tinungo ang Scholar Tower. Ang mga security guard ay karaniwang nakatalaga sa harap ng Scholar Tower upang matiyak na walang makakagambala sa kapayapaan ng matandang scholar. Inutusan ni Demi ang higit pang mga security officer na bantayan ang lugar, lalo na't kumalat ang balita sa labas ng mundo na buhay pa si Baxter. Hello, Mr. Summers. Hindi ka pinapayagang pumasok sa site na ito. Nang mapansin ng mga gwardya si Tyr na papalapit sa Scholar Tower sa kalagitnaan ng gabi, magalang nilang pinigilan siya. Walang balak si Tyr na piliting pumasok. Senior Baxter, nandito na ako, tumayo lang si Tyr at sumigaw sa Scholar Tower na nasa harapan niya. Pumasok ka na. Isang paos na boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa gusali. Nagulat ang mga gwardya, at mabilis silang lumuhad sa lupa. Wala silang lakas ng loob na pigilan si Tyr dahil nagbigay na ng pahintulot si Baxter. Pagkatapos ay lumapit si Tyr sa Scholar Tower nang walang anumang sagabal. Nanatiling nakasara ng mahigpit ang pinto ng Scholar Tower. Hindi agad binuksan ni Tyr ang pinto para makapasok sa building. Sa halip, magalang siyang yumuko dito. Nang mabuksan ang pinto ay wala siyang nakita kundi kadiliman. Ito ay parang gateway sa kamatayan. Huminga ng malalim si Tyr at naglakad palabas ng pinto. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Scholar Tower, narinig niya ang malakas na kalabog ng pinto sa kanyang likuran. Isang madilim na liwanag ang suminag mula sa isang lugar sa unahan, kaya sinundan lang ito ni Tyr nang hindi nag-iisip. Isang pag-aaral ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Tyr. Ang loob ng pag-aaral ay pinalamutian ng istilong vintage. Isang matandang lalaki na nakasuot ng dating Vronil Dynasty-style robe ang nakaupo sa harap ng isang desk. Puti ang kanyang balbas at kilay, at tahimik siyang nagbabasa ng libro. Ang lalaking iyon ay si Baxter.
Walang kuryente sa kwarto, kaya nilagyan ng oil lamp sa desk bilang pinagmumula ng liwanag. Ang lamp ng langis ay kumikislap tulad ng matandang scholar na nabuhay ng mahigit 1 siglo. Ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. Pagbati, Senior Baxter. Lumapit si Tyr kay Baxter at sumaludo sa kanya. Ibinaba ni Baxter ang libro at itinaas ang mga mata para tingnan si Tyr. May upuan doon, nakangiting sabi niya. Pwede kang umupo. Binaba ni Tyr ang mga formalidad at ginawa ang sinabi sa kanya. Senior Baxter, ngayon ang kasal ng apo mo. Bakit hindi ka lumabas para uminom? Kung tutuusin, hindi na lihim ngayon ang katotohanang buhay ka. Nakangiting tumugon si Baxter, bakit mahalaga kung alam ng iba na buhay pa ako pagkatapos ng mahabang buhay? Sa lahat ng mga taon na ito, nakatira ako sa Canentine Mansion at nasanay na ako sa maliit na mundong ito. Mas matagal nang interesado sa mga gawain ng mortal na mundo. Oo, totoo naman. Kahit na pumayag si Tyr sa kanya, hindi pa rin niya maintindihan ang nararamdaman ni Baxter. Pagkatapos ng lahat, ang matandang Ginoo ay nabuhay ng higit sa 1 siglo at nasaksihan ang paglipas ng panahon at naranasan ang mga kapritsyo ng kalikasan ng tao. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang maraming damdamin. Nasa edad na si Tyr kung saan nakaranas siya palagi ng matinding emosyon. Kaya naman hindi niya maintindihan ang damdamin ni Baxter sa pagiging dismissive sa makamundong pagmamahal. Kapag ang isa ay umatras at nag-iisip tungkol dito, ang mabuhay ng mahabang buhay ay hindi palaging isang magandang bagay para sa isang mortal. Senior Baxter, hindi ako sigurado kung bakit mo ako pinatawag ng hating gabi. Naningkit ang mga mata ni Baxter at tinitigan si Tyr, dahilan para hindi mapakali ang huli. Gusto mo bang ibalik ang Celestial Blade, Tyr? Gulat na gulat, mabilis na sumagot si Tyr, Senior Baxter, hindi mo ba nabanggit na hindi namin dapat hawakan ang Celestial Blade hanggat hindi kami naging demigods, noong inalis mo ito noon? Bakit mo ito dinadala kaagad? Sumagot si Baxter, maaari tayong magplano kung ano man ang gusto natin, ngunit palaging mangyayari ang mga pagbabago. Ibabalik ko ang Celestial Blade at ang Sword of Grace sa inyong dalawa kung may maitutulong kayo sa akin. Ibalik ang mga armas sa amin. Kinuha ni Tyr ang isa pang kahulugan mula sa mga salita ni Baxter at nagtanong, Senior Baxter, sinasabi mo ba iyan bilang karagdagan sa aking sarili, gusto mong pangasiwaan din ni Dylan ang sitwasyong ito? Ano ang inaasahan mong gawin namin? Walang ipinaliwanag si Baxter kay Tyr. Sa halip, sinabihan lang niya ito kung ano ang gagawin. You'll travel to Bale City tomorrow and meet up with Dragon Squad pagdating mo. Di ba medyo close kayo ni Dragon Squad? Then, there's no need for me to take care of the other details. Bale City. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang marinig ang mga salitang ito. Kaya gusto ni Baxter na maglakbay siya sa Bale City, ngunit bakit?